Sa pagsasayaw, punta naman tayo ngayon sa pag-aalaga ng hayop dahil Miyerkules na naman mga ka-RSP, ibig sabihin Pets Day na. Kaya naman ngayon ay another pet na naman ang ating makakasama at upang malaman kung ano ito, let's watch this. Tuwing umuulan, lalo na sa probinsya, madalas ay may maririnig tayong hayop na nag-iingay sa paligid. Ang ingay na ito ay gawa ng mga palaka. At ngayong rainy season, paniguradong pak na naman ang kanilang kokak. Pero marami sa atin ang nandidiri at takot sa mga palaka dahil sa kanilang itsura. Pero may ilan din naman sa atin na kakaiba ang trip at gusto silang i-keep. Kagaya na lamang ng wildlife conservationist na si Jens Del Rosario na may alagang African bullfrog. Kaya naman alamin na natin kung paano nga ba ang tamang pag-aalaga sa mga palaka ngayong Wednesday, Pets Day. At ngayon nga ay makakasama natin si Jens Del Rosario at ang kanyang alagang African bullfrog. Magandang umaga, Jens, and welcome dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning sa iyo. Ayan, so isang palaka. So paano ka ba nagsimula sa pag-aalaga ng mga itong hayop? Actually, sa dugo talaga namin yung pagmamahal sa hayop. Yung papa ko po, yung lolo ko po is talagang mapagmahal sa hayop. So parang na-adapt ko na rin po yung ganun. Tapos po, yung bata ko, instead na cartoons yung pinapanood ko, mas tambay pa po ako sa Animal Planet, National Geographic. Kaya nagkaroon siya ng ganyan, inclination na mag-alaga ng mga ganong exotic animals. Pero mahirap yan medyo mag-alaga ng ganun. Oo nga, kaya nga gusto natin tanungin si Jens, paano ka ba nawili naman? Di ba kasi like ito exotic, when we say pets kasi, di ba yung mga normal na domestic pets, cats, dogs. Pero ito exotic dahil bullfrog yung inaalagaan. At saka paano mo ito alagaan? Paano? Ang laki. Paano mo siya inaalagaan? Actually, sa bahay po, nasa isang enclosure lang po sila tulad ng ganito. Tapos ayun lang po, nandun lang siya. Madalas nakalubog lang po siya sa substrate, which is ito po yun. Tapos or minsan, nasa water lang po sila nakababad. Ganun lang naman po. Ayan. Napansin ko parang basa siya parati. So dapat ba yung kanyang environment, basa siya? Yes po, kasi sa wild po, nakatira sila sa mga wetlands. Tsaka po kailangan kasi basa talaga yung environment nila kasi hindi po sila umiinom ng tubig through mouth. Kumbaga, sinisip-sip lang po ng skin nila yung water na nasa paligid nila para may stay na hydrated sila. Oo, kaya ayan, may water. Paano naman yung everyday routine niya? May pangalan ba siya? Yes po, pangalan niya Mr. Tooth. Mr. Tooth. Mr. Tooth. Paano mo siya pinapaka? Ayan, natatalon nga ata. Actually, po, yung mga ganito po, ang kinakain nila, since sila po ay carnivorous, ang kinakain po nila mga ibon, mga rodents, mga daga. Tapos minsan po yung mga tadpoles nila, kasi mga kapwa nila frogs. Basta po anything na kasya sa bibig nila is pwede nilang kainin po talaga. Ayan, curious lang ko medyo kasi sabi niya wild ito. So, nakatira siya sa sa hindi niya talaga habitat, the area. So, gaano siya katagal mabubuhay pag sa pangangalaga compare no nasa wild siya? Actually, pag mas maganda po, mas mahaba yung buhay nila pag nasa captivity or nasa alaga ng tao. Kasi po may nagpo-provide ng tamang pagkain, vitamins. Opo. And umaabot sila ng 40 to 45 years in captivity. Ay, sorry. Ayun po. Laki kasi yun, tsaka carnivorous, di ba? Teka lang. Sa captivity, umabot po sila ng 40 to 45 years. Pero in the wild, since may competition sa food, tapos may predators, umabot lang po sila ng 15 to 20 years sa wild. Oo nga, given. Di ba meron tayong parang nasa isip natin na magkakaroon daw ng kulugo or something? mga Totoo ba skin yun? na- Or just a Actually, misconception? hindi totoo. Kasi po ang kulugo is nakukuha lang naman po is human to human. Wala naman po tayong sakit na nakukuha sa kanila. Oo. Parang curious yung ating mga kasama kung magiging frog prince daw siya, Noel. Ay, hindi siyempre. Curious ako kung kasi yung balat niya is parang may mga protruding na mga... Na parang kulugo nga po. Ano ba yan siya? Matigas ba yan? Actually, hindi po Hawakan mo daw smooth para lang po malaman yan. mo. Mukha lang siyang magaspang kasi talagang malubak, pero smooth lang naman po. Well, Tsaka anyway, madulas. speaking of hawak, pag-aalaga, paano ba siya hawakan? Actually, pag ganito po, for example, ito,
May Yan. proper ano ba siya Yes na po. paghahawak? Kasi pag diniretso po natin dito, pwede nilang pagkamalang pagkain yung mga Oo. daliri natin. Ah, Kaya So, sa dapat- bibig, nasa likod dapat. Sa Opo, kaya palikod, dapat laging ayan, paganyan ganyan. po. Meron ba silang like mga personalities? May mga masungit ba? Or pare-pareho lang sila? yes, ang mga African ugali? bullfrogs po, since carnivorous, is talagang yung daliri natin, syempre karne, pwede talaga nilang kainin. Tsaka po, oh my God, nangangagat pala. tsaka po, yun, behave lang naman sila, hindi naman sila palatalon tulad ng ibang frogs, pero once na makita nila yung kamay natin na nasa bibig na nila, is pwede talaga po nilang kagatin. Oo, parang nakatingin talaga siya sa'yo, Noel. Oo nga, sa mga interesado ko muna. Sa mga interesado mag-alaga, so saan ba yan nabibili? Magkano ba yan? Saan ba makakakuha ng ganyan? Actually, yung mga African bullfrogs po is hindi talaga sila palaging available since ang hirap nila i-breed, lalo na yung mga female African bullfrogs or anything na frogs is sobrang maarte talaga yung mga female pagdating sa pagpili ng kanilang partners. So, nabibili naman sila po sa mga exotic shops natin tulad ng Wolfpack Exotics. Yan, sikat na sikat po yan. Sa Metro Manila lang din po siya makikita. Tapos po, ang price range naman po niyan is umaabot ng 10 to 40, depende rin po sa laki. 10 to 14,000. Ayun, curious, wait lang ha. Oo. Curious lang ako, nagkakasakit ba yan sila? Paano ba malalaman na may sakit ang ganyang mga frog? Yes po, nagkakasakit din po sila. Ang actually pagdating sa exotics, pag nagkakasakit po yung mga exotic pets natin is human error po talaga. Okay. And yun po, pag makikita natin na may sakit sila, pag medyo blur na yung mata nila, tapos hindi na sila lagi kumakain. Oo, wala nang gana. Opo, and hindi talaga lagi nagagalaw. Kung possible, may sakit na Oo, po sila. Jens, ano naman yung maipapayo mo sa ating mga ka-RSP na gusto din mag-alaga ng African bullfrog o anumang exotic animals? Mapapayo ko lang po, syempre, bago po tayo mag-umpisa sa pag-alaga ng African bullfrogs or anything po na exotic pets is, syempre, ito po yung golden rule talaga namin is do your research. Kung ano po yung behavior nila, kung ano po yung maintenance na kailangan nila. Tapos po, next naman is, syempre, maghanap po tayo ng exotic vet just in case po na magkasakit sila. Alam natin kung saan tayo tatakbo. Tapos po, syempre, huwag tayo mag-impulsive buyer, di porket uso or may nagbigay sa atin, tatanggapin natin. Paano mamaya, ilang buwan, ayaw pala natin, di pala natin sila gusto. Kawawa naman po. And syempre, prepare din po sa long-term commitment since ang mahaba na po Yun, talaga commitment. buhay Kaya kung hindi nila. kayo marunong mag-commit, wag na kayo Wag na mag-alaga ng mag-alaga. exotic Oo. animal na ito. Pero ang ganda ng color niya, ha? Oo nga eh, parang, pero nakakaano lang hawakan, no? Anyway, Oo, kiss na daw. Ayan. So, maraming salamat sa iyo, Jen, sa pagsama niyo sa amin ngayong umaga at pagbibigay ng mga inputs about this bullfrog. At syempre, Yes, thank you very much, Jens. Thank you And din see you po. again with your other exotic animals Yes, next time. Thank So, you yeah. po.